Gusto mo, sir, ha? Birthday mo pa naman ngayon. Ang mas senior ay inaabuso ang mas junior sa kanila. Para bang initiation sa mga fraternity. Pinapahiya, sinisigawan, nilalait in front of many people, pinaglilinis ng CR. May intern na na-rape ng senior resident matapos udyukan na sumama sa inuman. Bali, 3 na po ang nagpakamatay. Ibang level na po ito. Yung mga first year at second year, usually, they experience bullying from their senior counterparts. Ang sabi nila, ito daw ay practice na. At ito din naman ang kibit balikat na sagot sa mga residents na ito na mga nakakatanda sa kanila tuwing sila'y umaalma. Ganyan lang talaga. Kailangan pagdaanan nyo rin. Pinagdaanan namin yan, matatapos din yan. Ano po ba kasi itong pambubuli na nangyari? Ang mas senior ay inaabuso ang mas junior sa kanila. So obviously rito, guys, pag ang junior, no, tawag dito, pag senior ka na, mas powerful ka na over sa junior. Tama ba? Laging ganun eh. Hindi mo kailangan na nasa law school ka, o nasa med school ka, o nasa clerical ka, o nasa residency ka, program ng isang hospital. Even sa high school, even sa college. 'Di ba? Iba ang status pag ikaw ay senior. And normally, nagkakaroon nga ng ganyan. You look down on your juniors. 'Di ba? But the thing is, itong ating honest senator na si Idol Rafi, nagkaroon ng concern sa mga doktor na nabubuli. Flashback tayo ng konti, no? Ayan, pinaka-best example natin so far, ha? Etong teacher. Pakinggan natin ito. This was 4 years ago. Ayan, 4 years ago. Latest update kay Rafi Tulfo at Ginang Milita Limhoco, ang teacher na tinanggalan niya ng lisensya sa kanilang episode. Okay, hindi niya po tinanggalan. Pinapatanggalan niya po. 'Di ba? Oh. Pakinggan natin dito sa Showbiz Philippines. Isang hindi inaasahang pangyayari ang siyang nag-trending ngayon at isa sa mga inaakusahan ay si Rafi Tulfo. Ayon sa mga netizens at karamihan ng mga guro ay umalma sa naging desisyon umano ni Rafi Tulfo sa teacher na inireklamo ng mag-ina sa kanyang programa. Nakatanggap ng hindi magandang feedback. Imagine mo 173,000 dislike out of 9.8. Ganito po karami yung matatalinong tao at ganito po karami ang mangmang na tao. No? Ang nasabing episode ni Tulfo at hindi daw papayag ang ilan sa mga guro na hindi mabigyan ng hustisya si Ginang Melita Limjuco. Ito ang buong storya. Sa isang episode ni Mr. Rafi Tulfo ay nireklamo ng mag-inang sina Salve Bañez at Rosemil Endroso ang isang teacher na namahiya di umano sa kanilang anak sa loob ng eskwelahan. Ayon sa mga salaysay na mag-ina, ay pinahiya daw ng teacher ang bata at pinalabas ng classroom at pinaupo sa labas. Nakita din naman ito sa CCTV na naging basihan upang pagdesisyonan ni Rafi at bigyang aksyon ang pangyayari. Kinausap ni Rafi Tulfo si Ginang Melita Limjuco, 54 years old na teacher na siyang inireklamo sa kanyang show. Ito ang mga naging pahayag ni Rafi sa nasabing guro. Ma'am, narinig niyo po yung salita. Kalimutan niyo na po yung napag-usapan niyo ng lola. Sabi po ng both parents, yung tatay-nanay nandito, hindi ka kakasuhan ng child abuse. But still, ikaw na kusa ang mag-resign sa iyong trabaho at maging sa PRC ilalakad namin. Sasang-uyunan mo para mas mabilis yung proseso na ikaw ay matatanggalan ng lisensya. Okay. This particular statement as per no, transcribed by this YouTube channel. Imagine mo,
Ma'am, narinig niyo po yung salita at salita, kalimutan niyo na po yung napag-usapan niyo ng lola. Sabi ng both parents, yung tatay, nanay nandito, hindi kakasuhan ng child abuse. Pero ako, para sa akin, sa ganyang sitwasyon, sana nagkaso na lang sila. Nagkaso na lang sila ng child abuse dun sa teacher. Bakit? Kasi yung teacher, pwede ring magkaso sa kanila. Guys, lagi niyong tatandaan, pwede at pwedeng magkaso sa inyo ang kinasuhan ninyo, lalo na kung ang mga accusations ay baseless. Hindi lang yon. Hindi lang kayo ang pwedeng kasuhan. Pwede rin kasuhan yung abogado, no, for supporting baseless accusation. 'Di ba? Doon po sa mga hindi nakakaalam ng kwento na to. If I remember it correctly, itong si ma'am teacher, pinalabas niya po yung bata. Bakit? Una, dahil meron daw po yatang pinagawa itong si teacher, lalo-lalo na pagdating sa report card, parang ilang beses na yatang, ulitin ko yung mga salita ko, ilang beses na po yatang ni-request ni teacher dun sa bata na dalhin ang report card. Apart from that, itong bata daw, parang may nakakaalitan daw sa loob ng klase. So, as means niya sa pagdidisiplina sa bata, which kaya nga natin tinatawag ang mga teacher natin ng mga pangalawang mga magulang, dahil binibigyan din natin sila somehow ng basic authority na disiplinahin ang ating mga anak. Siyempre, kahit ako, kung magulang na, hindi ko naman gugustuhin, no? Napapaluin ng teacher ang anak ko. Pero kung pagsasabihan, pagsasalitaan, tawagan ako. So lumalabas din dito sa kwento na meron din lapses ang mga magulang. Okay? Imagine niyo yung sinabi rito ni Raffy Tulfo. Balik tayo. But still ikaw na kusang mag-resign sa iyong trabaho at maging sa PRC, ilalakad namin sasangyunan mo na para mas mabilis ang proseso. 'Di ba? Is this not form of bullying? Kaya natanungin ko, kasi para sa akin, this is a form of bullying. Hindi ko alam sa inyo. Mas mabilis yung proseso na ikaw ay matatanggalan ng lisensya. Imagine niyo, matagal na teacher itong taong involved dito. I'm very sure, hindi niya first time ginawa na magpalabas ng estudyante. No? Okay lang magpalabas ka ng estudyante kung very reasonable naman. 'Di ba? Very reasonable naman kung bakit mo siya pinalabas. Dati nga kami, maliit lang kami, labas ka hindi lang sa classroom, doon ka sa labas ng school, pauuwiin ka na lang. 'Di ba? Actually, nung nangyari 'yon, no, may mga magulang na nagreklamo doon sa school namin tungkol diyan. So, ang nangyari, doon ka sa guidance, tambay ka doon. Pag late ka, tambay ka sa loob ng guidance. 'Di ba? Magkukwentuhan kayo ng guidance counselor. Hanggang uwian sa kanila pauwiin. 'Di ba? Tapos susulatan yung magulang na ito po yung nangyari sa ano nyo. Minsan nga pinapapunta pa magulang. Or isang option, ilaban mo po sa korte. Yun nga lang, masasampahan ka ng kasong child abuse. At para sa akin po ma'am, kung ako tatanungin mo, malaki ang posibilidad na makulong ka. Imagine mo. Someone who have zero knowledge pagdating sa, sabihin na lang natin, elements ng isang crime, reasons kung bakit, o ano yung pwede maging grounds kung bakit ka pwedeng kasuhan ng child abuse. And sinabi niya ito on air, nakukonsume po ng publiko. Kaya tuloy, may isang abogado na nagbigay ng pro bono service dun sa teacher. Sino yung sinampahan ngayon ng kaso? Ano po ang pipiliin mo doon ma'am? Imagine mo yan. Ito naman ang siya naging sagot ng guro na ayon sa mga netizens ay natakot na lamang daw kaya naman nag-agree na lang sa mga sinabi ni Tulfo.
Yun na lang pong decision ng father tsaka mother. Okay ma'am, punta kayo dito, pag-usapin ko kayo para magpirmahan po sa barangay at sa DepEd na iyan na nga po yung napag-usapan nyo na para maging opisyal na po yung pag-uusap ngayon. Alam mo yung pagdating sa mga ganitong bagay, no? Ngayon na nag-aaral na ako ng batas at marami na akong exposure sa mga bagay-bagay pagdating sa usapin ng batas. Karapatan pantao, karapatan ng inaakusahan, mga violations na nilalabag. Ngayon na pinapanood ko na siya ulit. Matagal ko na siya hindi pinanood. Ngayon na pinapanood ko na siya ulit. Hindi mo matatanggal sa mga tao kung bakit ganun ang naging reception. Imagine niyo 100 plus, 170 plus ang dislike sa mga pinagsasabi ni Raffy Tulfo. Opo, sabihan na lang po ako kung kailan po at saan po sir. Ito naman ang siyang naging pahayag ng anak ng guro na si Kyla Limjuco, na ang ina ay matatanggalan ng lisensya dahil di umano sa naging hatol ni Raffy Tulfo. Dahil mayroong kalayaan sa pagpapahayag bilang karapatang pangtao tulad ng pangyayaring ito, ako naman ang magbabahagi ng aking sariling saloobin. Samot-saring reaksyon ng nakita, nabasa at nabalitaan namin mula sa mga iba't ibang taong nakakakilala man o hindi sa nasabing guro na nagkataon ay nanay ko po. Karamihan sa inyo ay may mga matang walang tigil sa kakapuna, bibig na puno ng haka-haka at sabi-sabi, tengang mapanghusga na kung ano lang ang maririnig ay agad paniniwalaan. Isip na walang malawak na pag-intindi at pangunawa, at kamay na walang ginawa kundi ang magbahagi ng negatibo at hindi kaaya-ayang komento sa nangyaring insidente, gamit ang Facebook, Messenger, YouTube, sa pamamagitan ng pagmumura ng personal sa sarili ko pong ina. Ni minsan hindi po kayo nakatulong sa sitwasyon. Halatang walang alam maging sa aksyon na ginagawa. Ganun pa man, ang nakatataas na lang po ang bahala sa inyo. Umpisa pa lamang wala pong itinangging pangyayari, inamin ang kamalian kahit wala pang bakas ng CCTV. Humarap at nakipag-usap, humingi ng pasensya at patawad tungkol sa nangyari ang aking ina. Pero ang sinukli ay isa pang kahihiyan at dinagdagan pa ng mga kung ano-ano at walang kwentang kwento para lang mapasama ang imahe ng isang tao. Maging ang iniidolo po ng karamihan na si Raffy Tulfo. Hindi karapat-dapat ang titulong yan para sa kanya. Marahil marami sa inyo ang kanyang natulungan, pero sa pagkakataong ito, kahit kami ay hindi makapaniwala sa naging hatol niya sa aking ina, na ang basihang pinaniniwalaan lamang ay ang kabilang kampo. Imagine niyo guys, no? Imagine niyo guys, hatol. She used the word hatol. Raffy Tulfo is not even mandated during that time 4 years ago. He doesn't have any power. He doesn't have the authority. No? The basic. Wala siyang authority to pass on judgment. And because of his program, we enjoy trial by publicity. Diba? Parang naaliw na tayo eh. Naging entertainment na para sa atin ang trial by publicity. Kasi nga naman, puro opinion lang ang ginagamit natin dyan. Diba? Hindi nyo alam how damaging it is. Alam niyo yung worst part ng trial by publicity? It is becoming a very cheap practice. Wala tayong pinagkaiba dun sa mga marites sa kanto na nagchichismisan. Sila nagbubulungan, tayo pinag-uusapan natin online. Diba? And when it is a controversy, kumakalat yan. Favorite pastime natin yan eh. Yung pagchismisan yung issue ng ibang tao. Diba? So, sobra tayo nagiging prejudice. Hindi ko naman in-accept yung sarili ko eh. Yun yung mga bagay na mali na sana baguhin natin. Ayan, trending na.
Sana'y nakatulog po kayo ng mahimbing at napasaya kayo ng pangyayari. Masakit bilang isang anak ang wala kang magawang agarang aksyon para ipagtanggol at huwag masaktan ang sarili mong ina. Ito yung lagi nating sinasabi, guys, ano. Kung may natutulungan si Senator Idol Rafi, meron din may mga tao din na nasisira ang buhay, gaya na nangyari dito sa teacher na to. Di ba dapat pag nakatulong ka, wala kang nasisirang buhay? Pag nakatulong ka, ibig sabihin may buhay kang nabago. Dito, dalawang buhay lagi ang nababago. Isang sirang-sira at isang nabigyan lang ng remedy. 'Di ba? Samantalang siya, todo ang suporta para lang magkaroon ng magandang kinabukasan at maprotektahan ang anak sa lahat ng oras. Ngunit mas naniniwala po akong hindi natutulog ang Diyos. Hindi po kayo ang huhusga sa pagkataong mayroon si Ginang Melita Limjuco at lalong hindi ikaw, Mr. Raffy Tulfo, ang magdidesisyon at huhukom kung ano ang karapat-dapat para sa aking ina. These are the words of the child, no? Nung anak ni ma'am teacher. Ganun pa man, sa kabila ng lahat, ay taos-puso po ako nagpapasalamat kasama ng aking buong pamilya sa lahat ng nagpaabot ng suporta at paninindigan para sa aking ina, personal man o sa likod ng social media na ito. Mas lalo po naming nabigyang halaga ang propesyong dahilan kung bakit patuloy kaming nabubuhay ng marangal. Maraming nagbigay ng suporta sa pamilya. Anyway, so balik nga tayo dito kay Idol. Kung kayo tatanungin ko now, na ilang minuto pa lang tayo dito sa video ni Pinas News. Kung kayo tatanungin ko now, si Raffy Tulfo ba ang tamang tao na mariringgan natin pinagtatanggol niya ang mga nabubuli? 'Di ba? Ako hindi, sa totoo lang. Let's not be hypocrite here. Hindi siya yung tamang tao. For me, I honestly find it very weird. Na nakaupo siya dyan and he's talking about people who were, nabiktima ng pambubuli sa loob ng hospital. Nakita ko nga nag-react dito si Doc Chris eh. Diba? Ako para sa akin. Ito guys, napakinggan natin si Doc Chris dito sa sinabi niya. Wala naman tao. Anyway, sino man makakapanood nito sa paggising nila, isa lang ako sa topic tungkol dun sa topic ni Teach kanina. And yes, mahalaga tong topic na to kasi bullying and mental health is a huge issue talaga. Hindi lang sa medical field, any field naman, any profession, meron yan. You could encounter the pressure from colleagues, pressure from mentors, meron yan. And it's no surprise na after the COVID pandemic, na nakabalik sila sa face-to-face, they've encountered yun nga, human interaction again from the people after how many years? 2 years? Kasi syempre we came from a virtual environment, kumbaga, face to Zoom, kumbaga. Ang internship noon was on Zoom, clerkship was on Zoom. 2 years yon. And then when lockdown was eased, nakabalik na sa hospital, and they had difficulty in adjusting to their face-to-face encounters with patients, okay, or even clients sa ibang profession. Oy, perfect defect, kuching, good morning, aga nyo yan, kahit sa abroad meron kanyan, unfortunately. So here are my thoughts lang talaga. Hindi ko masyadong i-play yung video kasi nasa Streamlab ako, pero napanood ko na siya kanina. Part of it lang. Ang nakuha ko lang doon was the first part is
our senator has made examples or has made claims. Um, well, no evidence, but in what I've heard before, some of them, meron mga ganitong incidents na narinig na ako before when I was still in medical school during clerkship tsaka internship. But that was 2018, 2017. And that was way long ago. Okay, and the health system has already changed ever since. Uh, we've already improved how we handle mental health. Marami na ring mga programs for healthcare workers with regards to mental health and how we cope. If you would recall, we have programs like your MH Cap. Tapos, um, speaking out was hard before with regards to how you feel, and there was always a stigma on people having difficulty in kumbaga, dealing with mental issues. Kasi sabi, meron silang fear pag natag ka na meron kang mental disorder, people will judge you, people will avoid you as a normal individual. But that already changed ever since we already ano to? Uh, eyed that mental health should be one of the top priorities for Filipinos, hindi lang sa normal citizen, including doctors. Now, bakit malaki ang burden ng mental health sa healthcare? Number one, it's, well, nabanggit naman nila kanina. Actually, si um, Senator Bongo noted facilities talaga kailangan ng mga improve. Doon yung napanood ko ng part na tama naman. And the improvement of healthcare facilities is also equated din sa syempre satisfactory rating ng mga patients, at the same time satisfactory performance ng mga healthcare workers. Kasi you get frustrated kung hindi naman maganda ang facilities mo sa isang institution. But setting aside dun sa healthcare facilities, yung healthcare worker is a different entity, no? So yung healthcare worker, if you want to know kung saan siya nanggagaling, saan nagsisimula lahat ng um, prinsipyo niya, it's coming from medical school. So sa medical school na mention na ni Senator Tulfo it was kumbaga a culture of bullying. Now, I'm sorry na may nabanggit sila na medical school, but hindi, that's still a claim. Hindi pa naman binabanggit. Yeah, that's the problem, Doc. When you're making a claim, you have to show evidences. The problem with Rafi Tulfo, over and over again, he loves to make claims. And, alam mo yun, wala siyang mapakita. No? Balikan natin dito si Idol. Pakinggan natin siya ulit. Ano bang initiation sa mga fraternity? Halimbawa na lang, pinambibili ng personal na gamit. Obviously dito na si Rafi Tulfo, hindi niya alam na ang bullying, ang akala niya ang bullying nangyayari lang between doctors. Hindi nila alam na ang bullying can also happen between a doctor and a nurse, a senior nurse and a nurse, and other staff of the hospital. 'Di ba? Ang dinidiscuss nilang dito in terms of bullying is between doctors and residents. Hindi nyo alam na mas matindi ang bullying between a doctor and a nurse. Oh. I'm gonna give you one very fun fact, no? Nag-OJT po ako, nag-duty po ako as a student nurse. There was a case, syempre hindi ko na ikukwento kung sino yung,
ano yung ano. But basta there was a case na may in-administer itong si nurse, no, based on doctor's order. Lagi namin binabasa ang doctor's order. Pero pagdating kasi sa mga halimbawa, injectable, yung mga ganyan, mga licensed nurse po talagang gumagawa niyan. Kami, as a student nurse, ang ginagawa lang namin at that time, pagka oral po ang administration ng medication, so, binibigay lang namin yung gamot, i-chart lang namin ng anong oras, i-observe namin, halimbawa kung may lagnat. So, even before namin, this is just an example bibigyan po namin before bigyan namin ng gamot, kinukuha namin yung temperature, SOP na yan. Kukunin namin yung temperature, tapos papainumin namin yung gamot, then after 30 minutes, kukunin namin ulit yung temperature. Okay? Para makita namin kung nakakatulong ba yung gamot doon sa pagpapababa ng lagnat. That's one good example. So, ngayon break tayo sa kwento ng nurse. Itong si nurse may administer na gamot, no? Nakinol niya na ang attention ni doktor. Sinabi ni nurse na parang may mali doon sa sa ino-order niyang gamot. So nagalit ngayon tong si doktor na sino ba sa atin ng dalawa ang doktor? 'Di ba? Yun yung sinabi ng doktor. So in-administer niya yung medication. Binigay niya. To cut the story short, yung pag-administer na yon nagkaroon ng adverse effect doon sa patient and si patient is nag-expire. Now, pag sinabing nag-expire, nawala, na alive, okay? Yun yung mga, kasi sa medical terms, sa mga usapan sa loob ng hospital, we don't say na namatay. We say nag-expire. No, normally, you will hear that. Sino kinasuhan? Una, syempre si nurse, kasi siya yung nag-administer eh. Ngayon, kinakasuhan na si doctor. Oh, ano sabi ngayon ng doctor? Bakit niya kinakasuhan? Ako ba nag-administer? Sabi na sa kanila ng abogado, ikaw nagutos eh. Oo, ako nagutos, pero may discretion pa rin yung nurse. No, whether or not ibigay. Kasi pareho ang doctor at mga nurses, hindi ko alam kung sa lahat ng nursing school is kasama ang pharmacology. I learned that some universities or colleges, they don't include pharmacology sa kanilang curriculum. Pero dun sa school kung saan ako nanggaling, included po ang pharmacology. So on our part, naiintindihan namin yung mga bagay na yan. Now, dahil sa pambubuli ng doktor doon sa nurse, nalagay sa alanganin yung nurse, di ba? Although, sinabi na niya sa doktor niya na na parang hindi yata dapat, no? Dahil nga sasagutan ng nurse at saka ng doktor, may mga witnesses naman si nurse, no? Doon kasi nag-uusap sila sa nurse station eh. So maraming nakakarinig. Okay? So doon lang nag-end yung alam kong story. Kasi nag-circulate yun sa loob ng ward eh. At that time, hindi siya kwentong-kwento lang dahil naikwento, but may personal knowledge siya eh. Kasi time namin nung nangyari yun eh. Ka-duty mate ko yung nurse na involved eh. Oh. Pero wala akong sa kanya, wala akong connection sa kanya whatsoever. It's just that ka-duty mate, ibig sabihin nagkakasabay kami ng mga duty. At nung nangyari yun, shift namin nung nangyari yun. Diba? Going ba kay Rafi? Merienda at pamalengke ng mga seniors. Bumibili ng grocery para sa pantry out of their own pockets. Sinusundo ang kanilang consultant sa bahay at hinahatid. Alam mo, to be, in fairness naman, kung saan man nagtatrabaho ang isang kapatid ko ngayon, tsaka yung kanyang asawa. Yung asawa niya, kaya niya na-meet, isang doktor din, because of the residency program. Okay? So far, wala akong naririnig na ganyang kwento doon sa hospital nila. Okay? Pero hindi ko sinasabi na hindi nangyayari ito. Mas madalas pa na ang consultant, okay, sila pa yung nagsastock ng mga pagkain sa pantry per department ng mga nagre-residente. Ang residente kasi guys, iba-iba yan eh. May OB, may IM, may surgery, at kung ano-ano pa. Okay? So, maybe, I don't know. Pero so far, sa experience ng mga kapatid ko, walang ganyan. Okay? Na para sila ay mga tsuper. Kaya minsan, ayaw umamin ng mga juniors, ng mga residents na ito, na marunong sila mag-drive.
pinag-babysit ng anak ng consultant, pinapahiya, sinisigawan, nilalait in front of many people, including patients. Tsaka hospital to. Normally, hindi mo mararanasan to sa government. When I was very young, no? Palibasa kasi mas maraming specialista na nagre-residency sa PGH. Yun lang yung mga time na nung hindi pa masyadong uso ang food testing for allergies. Sa PGH po ako nagpupunta. Hindi ko makakalimutan yung pangalan ng doktor ko, si Dr. Philip Go. Siya yung naabutan ko pa yung lumang-lumang establishment ng UPPGH, yung sa main building. Ngayon, nandoon na sa inyo eh. Sa tagal ko sa kanya, inabot ko na pati yung bago. Ganito guys, no? Hindi lang naman doctors. No? I even had this one experience sa isang government. Okay, hindi ko na i-drop yung name. Isang government hospital. Habang nagpapaanak kami, yung nanay na pinapaanak ko, hiyaw ng hiyaw. Alam mo, ginawa ng CI ko at that time. Binusalan niya ng napkin. Guys, hindi ako na-shock dahil yung mga nakikita kong lumalabas na yung ulo ng bata. Na-shock ako na may ganong klaseng tao because never in my life naka-experience ako ng ganon. Kinausap ko, dalawa kasi CI namin eh. Isang CI namin sa loob mismo ng hospital na yun at saka isang CI namin, basically university-based. So, kinausap ko yung CI ko. And that was the last time na nakita kami na nag-attitude siya ng ganon. Pinaglilinis ng CR, pinagta-time in para sa consultant na hindi pa dumarating. Time in. Hindi naman po binabayaran. Dito ko nahiwagaan. First time ko narinig na mga consultant nagta-timing. Sa pagkakalam ko, ang consultant hindi naman po binabayaran per the hour. Ang pagkakaalam ko that these doctors, they're being paid depending sa kanilang mga pasyente. Like especially, ito guys na pinupunta nyo sa mga clinic. Okay? It's either may specialization na sila or sila yung consultant, fellow at saka diplomat. Yan po yung mga rankings ng mga doctors based on their level of expertise. Halimbawa, cardiologist. Makikita mo sa opisina nila nakalagay fellow, diplomat, or diplomat. Yun yung karaniwan mong makikita eh. Diba? Ngayon lang ako nakarinig na nagta-time in din pala ang mga consultant. Diba? I don't know. Kasi sa tinagal-tagal na nakakasalamuha ko mga doktor, siguro kung residente ka, I would understand because you need to comply with the number of hours and blah, blah, blah. But for a consultant, diba? Pagkakalam ko pa nga guys, can correct me if I'm wrong. Doc Chris, correct me if I'm wrong. Pagkakalam ko pa, para magkaroon ka ng isang clinic sa isang hospital, dapat stockholder ka ng hospital. Diba? Yung pa yung alam kong isa. Pero yung bayad nila, and here's another thing. Pag pupunta ako sa cardiologist ko, nagbibigay sila ng personal nilang what they call that? They have their own receipt. Nagbibigay sila ng resibo. I also know a lot of doctors na consultant na naka-station na may mga clinic sa mga hospital. Meron silang sarili nilang accountant who's doing their accounting at sila yung naglalakad, nag-aayos ng mga nila. Kaya consultant, nagta-time in, time out. Siguro. I don't know. Pero so far sa mga kilala't alam ko, wala.
Pinaglilinis pa ng kondo ng consultant. I think these are absurd. These are worst things that I could ever imagine. Ang pag-aaral po ng doktor is hindi po mura. Kahit sa mga government schools, hindi po mura ang sa pagkakalam ko nga sa PLM. If not 60,000, 80,000 yata na ang tuition fee dyan. 'Di ba? Ang PLM nung panahon, yan ang pinakamababang nag-o-offer ng 'di ba? Doktor, paglilinisin mo ng CR? Totoo ba? And I also remember, Mr. Chair, sa UST noon, may intern na na-rape ng senior resident Mapapos Udyukan na sumama sa inuman. At ang mga eras na ito are done both during work hours instead of doing actual work for the hospital. And This is the scariest part with Raffy Tulfo. For him to say something like that. 'Di ba? Search nga natin kung wait. So syempre guys, ni-research ko. Wala pa akong nakita na merong report na ni-rape ng isang senior resident. Tama ba? Sinabi rito ni Idol. Balikan nga natin yung sinabi niya. at ang mga eras na ito are done both during work hours instead of doing actual work for the hospital and during personal hours when the junior resident is supposed to take the rest. Mr. Chair, this toxic practice might have stemmed from a tradition where the senior residents or consultants intended to teach discipline, hard work, and grit to the neophyte doctors. Unfortunately, this tradition has gone out of hand and has gone beyond medical training. The duties being assigned are no longer medical related, going beyond the bounds of labor law, and are violations already of the code of ethics of medical practitioners, and frankly, it is no longer healthy. Ibang level na po ito. The toxic environment can no longer be ignored. Mr. Chair, I'm deeply concerned because apparently, dalawa na po na aking malabalitaan na residents na nag-commit po ng suicide sa isang public hospital, sikat na public hospital sa Quezon City. At isa pong resident sa isang public hospital sa Manila. Bali, 3 na po ang nagpakamatay. Dahil stress, dahil palaging pinapahiya, dahil sila po ay depressed na. It seems that they were not able, they were not able to handle the stress during the residency training. Kinaya po nilang stress sa pag-aaral ng medicine, pag-take the board exam at kung ano pa. They already have what it takes. But what broke them is the toxic environment during their residency. While I'm sure that this is not true for all circumstances, there are too many reports that have reached me to say that this is an isolated case. We have to protect our medical frontliners by helping them to work in a healthy environment. The nature of their work is highly stressful already. Dapat di na nagdadagdagan pa. Kasi po, Mr. Chair, napapasa po nila itong stress na ito sa kanilang mga pasyente. Siyempre, pag stress po ang mga resident doctors, yan po ay napapasa sa kanilang mga pasyente. Matatandaan ko po, Mr. Chair, hindi ko na mabilang ang mga pasyente pupunta sa akin, nagreklamo dahil Ayun na naman, nabida na naman yung programa niya. Diyos ko Lord. ang suplado ra po ng mga doktor lalo sa mga public hospitals. Nakasimangot, naninigaw. Malaman lamang ko, those are resident doctors. Siguro, sila po ay nakararanas ng pambubuli. Sila po ay sinisigawan. Pinapahiya ng kanilang mga seniors. Kaya, nagkakaroon po ng chain reaction. You know what, no? I'm so sorry to say this. Our very honest Senator Idol Rafi. It doesn't sound right to me na sa'yo nang gagaling
na nagkakaroon ka ng concern sa mga taong nabubuli. Doesn't sound right, it even sound weird. Now, eto, si Idol, ang kausap niya dyan, DOH. Pinatawag ba niya ang PMA, ang Philippine Medical Association? 'Di ba? Ano kaya ang nagagawa ng PMA para dito sa mga nabubuli nating doctors, no? Not only that, dapat ipatawag ang PNA, Philippine Nursing Association, mga association ng mga medtech, ng mga workers, every single worker sa loob ng hospital. Ang problema kasi natin, guys, no, pag nasa loob ka ng mga iba't ibang klaseng hospital, I'm not sure kung nangyayari to sa mga private institution, pero kasi, just like what I said, ako, halimbawa, no, may kapatid ako nagtatrabaho sa gobyerno, may kapatid ako nagtatrabaho sa pribadong hospital. Okay? So far, with my brother na nagtatrabaho sa private institution, wala akong nalalaman na ganito. Okay? Iba ang mga approaches ng mga doctors. Ngayon, punta ka ngayon sa mga public. Gaya nga ng sinabi ko, sa isang hospital kung saan ako nag-duty, doon ko nga nakita yung mga doctor na may mga medical practitioner, not just doctor, mapa-nurse man yan, mapa-doctor man yan, mapa-midwife man yan, o kung ano pa man. Meron kang makikita na magagaspang ang ugali. Pero iilang piraso lang yung mga yun, guys. Marami pa rin sa kanila ang well-mannered, maayos ang ano. Kaya nga, nung nag-duty kami sa isang government hospital dyan sa, hindi ko na sabihin ko saan lugar, basta nag-duty kami sa isang government hospital, isa lang pinangako ko. I'm not going to work sa government hospital kasi ayokong kainin o lamunin ako ng sistema na magkaroon ng ganong kagaspang na pag-uugali. Na-inspire pa naman ako kasi parang gusto ko dati mag-RN/RM. No? Pagkatapos ko sanang mag-board exam ng nursing, itutuloy ko siya sa midwifery. And yung time na yun, ang midwifery, pagka RN ka na, parang 1 year lang yata, no? I'm not 100% sure, 1 year or 1.5 year lang ang kakailangan mo para maging midwife ka. Parang ang Nobel kasi na ginagawa ng mga midwife nung time na nag-aaral ako. Kasi nung nakakasabayan namin ng mga midwife sa pag-duty, galing-galing nila mag-suture, diba? Kasi ano sila although ang pwede lang nila of course paanakin yung mga normal, no, NSD, normal spontaneous delivery, no. Ang mga cesarean section is definitely sa mga OBGYN yan. Anyhow, going back here. So, tama ba na nire-raise to ni Raffy Tulfo? Para sa akin, yes, pabor ako dito. Okay sa akin to. Pero for Raffy Tulfo to speak up about bullying, again, it doesn't sound right to me. Naipokritahan pa nga ako Ano kayang pakiramdam ng mga napatulfo na nagsasalita ng ganito si Raffy Tulfo? And dapat bang magkaroon ng batas tungkol dito? Or pwede naman, kasi guys, sa mga government agencies or mga administrative agencies, meron silang quasi-legislative na tinatawag. O pwede silang gumawa ng mga rules and regulations nila or policies nila within sa mga nasasakupan nila. Halimbawa na lang ang DOH. Meron ba silang quasi-judicial or quasi-legislative powers na makagawa ng mga ano? Yes, meron po. So, pwede naman sila mag-create Ito po ba ay national issue? 'Di ba? Not unless magkaroon siguro ng malalaki ng cases. Ngayon, kailangan natin balikan. Tanungin natin ng PNA. Ang PMA, PNA, lahat ng mga medical associations. 'Di ba? Hindi lang Philippine Medical Association, hindi lang Philippine Nursing Associations, lahat po ng mga associations na ang kanila pong mga members ay nakakaranas ng mga bullying between fellow frontliners or healthcare workers. 'Di ba? Besides, may mga mandato na, like halimbawa, pagdating sa, tawag dito, sa mga government employees, andyan po ang civil service. Okay? If kayo po ay nabubuli, pwede po kayo mag-file. Imagine niyo, no? Halimbawa, doktor ka, binubuli ka ng kapwa mo doktor. Whether yan is senior mo o junior mo. Pwede ka naman mag-file 'Di ba?
Pwede ka mag-file ng revocation sa PRC, pwede ka mag-file ng complaint sa PMA, pwede ka rin mag-file ng complaint pwedeng sa DOH, sa hospital, or sa civil service kung pareho kayo empleyado ng gobyerno. Kasi ang civil service po, yan po yung human resource department ng gobyerno. Diba? So, pagdating sa file ng reklamo, administratibo, punta ka po doon. Pwede nyo rin pong ilabas yan pwede nyo rin pong ilabas yan kung ito ay pwede nyo ng kasuhan ng kriminal. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment nyo na rin. Please, don't forget po, check out Doc Chris sa kanyang page. Yan, i-flash natin yung page ni Doc Chris. And guys, kindly check Doc Chris. Yan. Let's talk mental health check, bullying, Doc Chris. Marami po siyang mga sinishare, yan, video podcast with Doc Chris. Marami po siyang topic na inaano dito, pinag-uusapan. Mainly about medical stuff. Okay? Yan. Diniscuss niya about sa vitamin C drip. Is it needed? Blah, blah, blah. If you have any question kay Doc Chris, feel free to drop him siguro a comment from his videos, and I'm very sure babalik ka kayo dyan ni Doc Chris. Anyway guys, I'll see you in the next video. Bye!